Okay, so pagkumparahin ngayon natin yung narcissistic behavior at saka yung normal behavior. So pagbabanggain natin ngayon yan, i-versus natin para mas madali niyo maunawaan. No? So normal behavior versus narcissistic behavior. Okay, pagbanggain natin. Pag-clashin natin. Okay, una, ang narcissistic behavior ay nangangailangan ng papuri, no, ng praise. Yun ang narcissistic behavior. Gusto niya na pinupuri siya ng kapitbahay. Pinupuri siya ng katrabaho niya. Hinahangaan siya ng mga kabarangay. Palaging gusto niya siya'y napapansin, siya ang bida. Sa pamilya, ganun din. Gusto niya siya ang pinapansin, siya yung binibigyan ng atensyon. So, sa madaling salita ay KSP ang datingan nitong narcissist, no? So that's narcissistic behavior versus sa normal na behavior. Pagdating naman sa normal behavior, kung i-compare natin, no, ang ganitong pag-uugali ng narcissist, ang normal behavior ay secured. Yung feeling niya, yung pakiramdam niya, secured siya kahit walang napansin sa kanya, kahit walang pumupuri sa kanya, hindi niya kailangan yun. Kung purihin siya, thank you. Kung na-appreciate siya, thank you. But hindi niya kailangan yon. Hindi niya yun hinahanap. No? Although, may mga pagkakataon kung saan gusto rin naman ng isang tao na siya ay na-appreciate at napupuri. And it's normal human behavior. It's human nature. Yun yung normal. Okay? Hindi siya nangangailangan ng constant praise. Yun yung normal behavior. Pero ang narcissist, dire-diretso, gusto niya lagi siya napapansin. Laging bida-bida. No, ika nga ay parang ang dating nito Jollibee. Alright? Okay. Let's go to another one. So, yung narcissistic behaviors, bine-blame niya yung ibang tao sa kanyang pagkakamali. So, hindi niya nakikita na mali yung kanyang sarili. Hindi niya nakikita o inaako yung pagkakamali niya kung meron siyang nagawang mali. Lagi niyang itinuturo yung mga tao sa paligid niya. Ganon siyang kalupit. Katrabaho niya, ituturo niya. Pagkakamali niya yun. Asawa niya, no? Pagkakamali niya sa pamilya, nagkandaloko-loko yung finances, nagkandaloko-loko yung buhay ng mga anak, ituturo yung asawa. May nangyari sa bahay, naputulan ng kuryente, ituturo yung asawa. May ganito, may ganyang problema sa bahay, ituturo yung asawa. Sa relationship magjowa, laging ang mali yung jowa. Kahit siya ang may kasalanan. Laging nagtututuro. Ganan ang narcissist. Ikaw may kasalanan. Ako, hindi ako. Ganon sila. Ganon na narcissist. Ang compare natin, no? Kung normal behavior naman, kung mali ka, mag-a-apologize ka. Meron kang ownership ng pagkakamali mo. Ako ang mali. Inaako mo. Ako yung may pagkakamali dito. So, ako ang gagawa ng solusyon dito kasi ako yung may mali eh. Iko-correct ko yung pagkakamali ko. Iaayos ko yung mga perwisyo na nagawa ko dito. O, utang ko yan, babayaran ko yan. Ako ang nakasira niyan, ako ang may gawa niyan, kukumpunihin ko yan, gagawin ko yan, aayusin ko yan. Ako ang may kasalanan yan. So, meron kang ownership, meron kang accountability. Diba? Accountability is the key word. Ako yung may kasalanan, ako yung gagawa ng paraan, it's my fault, I'll correct this one. I correct this situation. I-repair ko ang relationship namin dahil may kasalanan ako dito sa relasyon na to. No? Ganun ang datingan ng normal behavior. But, narcissistic behavior, nagtuturo yan. Relate ba kayo dyan? Comment down below. Alright? So, hindi lang to sa mag-asawa. Nangyayari ito sa workplace. Nangyayari ito sa barangay, sa community. Sa friendship nangyayari ito. Bine-blame yung mga kaibigan niya, yung best friend niya, pinagtuturo niya kung sino-sino. Right? Okay, let's go now to another one. Ginagamit ang
pag-ibig o ang love as control tool. Ibig sabihin, control tool niya to. Ibig sabihin, gamit niya to para manlinlang ng tao. Manlinlang ng babae, manlinlang ng lalaki. So, linlang. The keyword is, ang pag-ibig ay linlang. Panlilinlang. Okay? So, ganon ang narcissistic behavior. Okay? Clear tayo dyan. Versus, dun sa normal behavior naman, ang pag-ibig ay ibinibigay ng kusa at ipinahayag, ipinaparamdam ng kusa, kusang nararamdaman ito, hindi ito for show, pinipilit, nararamdaman talaga niya, love ito. So, gives love freely, and here's the catch, no conditions. Ulitin natin, no conditions. Walang kondisyon. Ang narcissistic na pag-ibig ay conditional love. Ibig sabihin, kung meron ka maibibigay sa akin, kung may pakinabang ka, mahal kita. Mahal kita dahil kailangan kita. Kailangan kita, kaya mahal kita. Ganun yun. Okay? Okay. Let's go now to another one. Nagagalit kapag itinatama. So, kung meron kang feedback, no? Kasi meron siyang ginawang mali, talaga namang mali. Let's say, bago lang siya sa trabaho, bagong hire, o bagong manager, or bagong bisor, bagong tauhan, ikinorek ng katrabaho, magagalit. O kaya asawa, ikinorek ng asawa, o ikinorek ng jowa, magmumura, magagalit. No? Hindi niya ito titingnan or mararamdaman as pantulong sa kanya, para sa kanyang kapakanan. No? Para sa kapakanan ng kumpanya o kapakanan ng pamilya kung mag-asawa. Nakikita niya to as attack. Ibig sabihin, nakikita niya na atake yan. Atake, inaatake mo siya. Kaya nagagalit siya. Okay? Protecting his or her ego. Kasi fragile lang ego ng narcissist. Ganon kalupit yun. Compare sa normal behavior. Ang normal behavior accepts corrections and learn. Natututo. Kukorek mo, i-accept niya, matututo siya. Okay? Ganun lang kasimple yun. And from there, matututo siya. So, yung growth and development niya bilang tao, umaangat. Kung nasa kumpanya siya, nasa company, it's healthy. That employee, a specific employee will grow. He will be an asset to the company. Kaya nga sinasabi ko na kapag naman narcissist yun, yung tao na yun, he will not or she will not accept feedback. At ito ang magdudulot ng pagiging stagnant ng tao na to. Hindi ito mag-grow sa company, magiging lason to. So, ang tanong, bakit ka po-promote ng yayapak at ng gagamit ng ibang tao, kiniklaim niya yung hirap at pinagpagura ng kanyang katrabaho, kiniklaim niya yon, tinatapakan niya yung katrabaho niya, and then siya yung aangat. Napatunayan na yan sa pag-aaral. Maraming research niyan. Even sa WHO, sa UNICEF, may nangyaring ganyan. No? Yung mga kasamahan naghirap, pero ang mga na-promote, mga narcissist. Sa World Health Organization, so on and so forth. Nandito yan sa libro na yan. Yan. Dito sa Surrounded by Narcissists. Nga pala, if you would like to increase your knowledge or add yung mga nalalaman ninyo tungkol sa narcissist, here's the book. This is life-changing. It will give you enough knowledge and skills to deal with narcissists. Because we believe that we are surrounded by narcissists. By Thomas Erickson. Check out nyo na yan dyan. Maglalagay ako ng yellow basket or ng link para masimulan nyo ng basahin. Okay, let's go to the last one. Ito, malupit. Ang mga narcissist o ang narcissistic behavior ay nakikipagpaligsahan sa kanilang asawa, sa kanilang jowa, sa kanilang katrabaho. Gusto nila sila ang panalo, sila ang magaling lagi. Okay? And then, ang normal behavior, kumpara dito, no? Kung ang narcissist ay nakikipagkompetensya,
laging kalaban ang tingin sa kanyang asawa, sa kanyang katrabaho, sa kanyang kaibigan, nakikipagpagalingan, ayaw na may higitan. Ito namang normal behavior, if you will, versus again, is supports their partner's success. So, sinusuportahan ka ng asawa mo kung normal ang behavior ng asawa mo. Sinusuportahan ka, tinutulungan ka, binibigyan ka ng mga gamit, ginagastosan ka, minomotivate ka. Kung kaibigan mo na normal ang behavior, hindi narcissist, sinusuportahan ka para ikaw ay umangat. Ganun ang hindi narcissist or normal behavior ng isang kaibigan o ng isang katrabaho o ng boss. Kung ang boss mo ay normal ang behavior, hindi narcissist, tutulungan ka. Susuportahan ka. Hindi ka pababagsakin. Okay? So, these are the explanations or yung ating versus, yung ating comparison sa narcissistic behavior versus normal behavior. I hope it helps. See you in my next content. Bye for now.